Nagsanib persa ang mga guro, voluntaryo at mga pribadong katuwang sa pamagitan ng Brigada Eskwela upang matiyak ang ligtas, malinis at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Nueva Ecija High School o NES sa lungsod ng Cabanatuan bago ang pagbubukas ng klase. Ayon kay NES Master Teacher Georgie Liwaya Paltao, mahalagang bahagi ng paghahanda ng paaralan ng Brigada Eskwela upang mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral na siyang pangunahing prioridad ng programa. Binigyang diin niya na ang kahandaan ng paaralan ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga guro, magulang, lokal na pamahalaan, mga organisasyong sibiko at mga voluntaryong kilala bilang Brigada Heroes. Malaki ang naitutulong ng kanilang suporta sa pagtugon sa mga pangangailangan ng paaralan tulad ng pagputol ng mga sanga ng puno, paglilinis ng kapaligiran at pagkukumpuni ng mga pasilidad lalo na ngayong tag-ulan. Nagpasalamat din si Paltao sa mga stakeholder na patuloy na nagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan gaya ng pintura, walis at iba pang panlinis na materyales. Aniya malaking tulong ang mga donasyong ito upang matugunan ang pangailangan ng paaralan at mabawasan ang pasanin sa limitadong pondo at mga guro. Kabilang sa mga sumusuporta sa Brigada Eskwela ngayong taon, ang Every Nation Campus Cabanatuan na nagkaloob ng mga cleaning materials sa NES at iba pang pampublikong paaralan sa lungsod. Ayon kay Campus Director Lowell Mark Ramos, naniniwala ang kanilang organisasyon na ang pamumuhunan sa mga mag-aaral ay pamumuhunan din sa kinabukasan ng bansa. Bukod sa pagbibigay ng mga kagamitan sa paglilinis, nag-aalok din ang organisasyon ng mga programa para sa pagpapaunlad ng liderato, life skills training, seminar sa mental health, counseling services at scholarship assistance sa pamagitan ng pagpagtulungan nito sa Real Life Foundation. Dagdag pa ni Ramos, nakatutulong ang malinis at maayos na kapaligiran ng paaralan upang mas makapag-focus ang mga estudyante sa pag-aaral at mapalawak ang kanilang kabuang pag-unlad. Patuloy namang nakikibahagi sa mga aktibidad sa pagpapaganda ng paaralan ng mga voluntaryo mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga miyembro ng Philippine National Police at Philippine Army. Dahil dito, nananatiling positibo ang pamunuan ng NES na matatapos ang lahat ng paghahanda bago magsimula ang klase. Ipinapakita ng matibay na pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad, pribadong organisasyon at mga ahensya ng pamahalaan ang adhikain ng bagong Pilipinas na naglalayong matiyak ang ligtas, inklusibo at dekalidad na edukasyon para sa bawat batang Pilipino. Planong itayo ang isang malaking aviation hub sa Barangay Pakak sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija matapos ihayag ng Clark Aerospace and Technical Services Incorporated o CATC ang pagbili at paunlari ng nasa 200 ektaryang lupang agrikultural sa lugar. Sa isinagawang pagharap ng mga kinatawan ng kumpanya sa sangguniang bayan ng Gimba, inilahad nila ang kanilang plano na magtayo ng mga pangunahing pasilidad para sa industriya ng abyasyon, kabilang ang maintenance, repair and overhaul MRO facility, aircraft, manufacturing at assembly plant, cargo hub, aviation academy at residential community para sa mga magiging empleyado. Ayon sa kumpanya, ang lupang target para sa proyekto ay kasalukuyang ginagamit sa pagsasaka at may mga tanim na mangga at palay sa Barangay Pakak. Ipiniliwanag din ng CATC na napili ang Gimba bilang lokasyon ng proyekto dahil sa estratehikong kinalalagyan nito na malayo sa operational radius ng Clark Airport, gayon din sa potensyal nitong maging sentro ng mga industriyang may kaugnayan sa aviation sa gitnang Luzon.
Bagamat hawak pa lamang ng kumpanya ang rehistrasyon mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, tiniyak umano nito na agad nitong aasikasuhin ang lahat ng kinakailangang permit at pag-aproba mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa sandaling may sapinalang pagbili ng lupang pagtatayuan ng proyekto. Kapag naisakatuparan ng plano, tinatayang aabot sa 2 taon ang konstruksyon ng mga pasilidad. Inaasahan ding lilikha ang proyekto ng libo-libong trabaho para sa mga residente ng Gimba at mga karatig lugar na magbibigay ng panibagong sigla sa ekonomiya ng bayan. Samantala, inaasahang daraan pa sa masusing pagsusuri at mga kaukulang proseso ng pag-aproba ang proyekto bago tuluyang maumpisahan ang konstruksyon ng inaasahang magiging isa sa pinakamalaking aviation development projects sa Nueva Ecija. Nagsagawa ang National Irrigation Administration NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o UPRIS ng kanilang second quarter managers meeting sa Bayanihan, Gapan City noong June 2, 2026 upang suriin ang pagganap ng organisasyon at pagtibayin ang mga estratehiya para sa mas epektibong serbisyo sa mga magsasaka. Dinaluhan ng mga division manager ng UPRIS ang pulong na nagsilbing mahalagang pagkakataon para sa pamunuan na talakayin ang mga nagawa, mga hamon sa operasyon at mga hakbang upang matiyak ang patuloy na pagsunod sa mandato ng ahensya, mga layunin sa kalidad at kahusayan sa paglilingkod publiko. Pinangunahan ni UPRIS Acting Department Manager Engineer Alvin L. Manuel ang pagpupulong kung saan inilahad at tinalakay ang mahalagang operational updates, mga nakamit na target at mga natitirang gawain para sa fiscal year 2025, gayon din ang mga nakaplanong programa at proyekto para sa fiscal year 2026. Kabilang sa mga tinalakay ang implementasyon ng mga programa at proyekto ng ahensya, pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na institusyon, kalagayang pinansyal at paggamit ng pondo at ang progreso ng mga isinasagawang konstruksyon, rehabilitasyon at maintenance activities sa mga sistema ng irigasyon. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang maagap at mahusay na paghahatid ng serbisyo sa mga irrigators at mga komunidad ng magsasaka na umaasa sa mga pasilidad ng irigasyon para sa kanilang produksyon. Ayon sa UPRIS, mananatili itong nakatuon sa pagpapalakas ng kolaborasyon, patuloy na pagpapabuti ng mga proseso at mahusay na pamamahala ng mga yaman upang makapagbigay ng maaasahang serbisyo sa irigasyon. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, inaasahang higit pang mapapataas ang kasiyahan ng mga stakeholder at mapalalakas ang ambag ng sektor ng agrikultura sa pagpapatatag ng seguridad sa pagkain at pagsusulong ng pambansang kaunlaran.